Madalas akong sumakay sa nanay ko papuntang eskwelahan. Dahil ang nanay ko ay isang 7-colored phoenix. Ang tatay ko naman ay isang green-leaf wolf king. Kahit ang ate ko ay isang 9-tailed celestial fox. Pero ako, isang walang kwentang tao na hindi man lang nakapag-awaken ng kahit anong ferocious beast. Nang ma-awaken ng Campus Bell ang S-rank na White Spirit Divine Crane. Nakipaghiwalay siya sa akin sa harap ng lahat. Ngunit sa sumunod na segundo, nag-transform ako bilang isang SSS rank na Asher Yellow Yinglong Dragon. Dahil noong nabigo ako sa aking awakening, nakabind ako sa Ancient Ferocious Beast System. Basta't ito ay isang ferocious beast mula sa Classic of Mountains and Seas. Kaya kung magpalitan nyo sa kahit ano sa kanila, ngayong sandali, kalilipat ko lang sa katawang ito. At napunta ako sa awakening ceremony ng Dragon Country No. 1 High School. Sa mga oras na ito, nakatingin ako sa isang babaeng nakasuot ng puting medyas. Napaakyat sa entablado para sa awakening. Sa oras ng awakening, agad na lumitaw ang 7 iba't ibang kulay. Kabilang doon, isang berdeng ilaw ang mabilis na tumama sa kalangitan. Isang puting ilaw ang bumalat sa buong katawan ni Zhao Qingya. Kasabay ng isang malakas na tanggal ng isang halimaw. Ang aura ng isang S-rank ferocious beast ay ganap na lumabas. Tingnan ninyo, nag-awaken siya ng isang S-rank ferocious beast, ang White Spirit Divine Crane. Sobra naman yan. Ang unang S-rank ferocious beast ng guso ngayong taon. As expected sa goddess ko. Ang dream girl ko. Susunod, Su Yuan. Umakyat si Su Yuan sa awakening stage. Ang komos yung idinulot niya ay halos kapareho ng kay Zhao Qingya. Pero nang ilagay ni Su Yuan ang kanyang kamay sa awakening stone, wala itong naging reaksyon. Sa sandaling iyon, nagmamadaling dumating si Principal Fang Zhengwei. Pinapanta niya ang isang estudyanteng kalalabas lang ng matagumpay na awakening. At pinasubukan itong muli, nakita na may reaksyon sa oras ng awakening. Lumitaw ang 4 na kulay. Walang anumang problema. Halatang halata na nabigo si Su Yuan sa kanyang awakening. Sa mga oras na ito, sa di kalayuan, naramdaman ni Zhao Qingya na nagbago ang kanyang ekspresyon. Biglang kumabog ang dibdib niya. Pakiramdam ni Zhao Qingya, sayang ang maraming taon ng kanyang kabataan. Su Yuan, niloko mo ako at sinayang ang maraming taon ng kabataan ko. Maghiwalay na tayo. Hindi agad nakapagsalita si Su Yuan. Pabigat ang kanyang dibdib. Sa sumunod na segundo, may pumasok sa kanyang isipan. Isang boses ang narinig niya, ding. Ang Eternal Ferocious Beast System ay nagbabind na. Matagumpay ang pagbind. Nais mo bang mag-check-in? Natigilan si Su Yuan. Ang kalungkutan sa kanyang puso ay biglang naglaho. Bilang isa sa mga transmigrator, muntik na niyang makalimutan ang tungkol sa system. Paring system, tamang-tama ang dating mo. Mag-check-in agad. Matagumpay ang check-in. Pinabati kita, host, sa pagbind sa pinakamalakas na Eternal Ferocious Beast, ang Yinglong. Ganito kalakas ang Yinglong. Talent ng Yinglong, SS rank. Unang skill, Skyroam, maa-unlock sa level 2. Pangalawang skill, Asher Dragon's Shadow, maa-unlock sa level 3. Pangatlong skill, Ultimate Evolution, magagamit sa level 1. Maaaring i-evolve ang Yinglong sa isang Asher Yinglong. Ang Asher Yinglong ay SSS rank. Habang tinitingnan ng paliwanag ng system, tuwang-tuwa si Su Yuan. Ang level ng mga bagong gising na Ferocious Beast ay laging level 1. Hindi pa niya maaaring i-unlock ang unang 2 active skills. Pero hindi nito mababago ang katotohanan ng sobrang lakas talaga ng Yinglong. Ang ganitong kapangyarihan, paano ito may kukumpara sa S-rank na Ferocious Beast ni Zhao Qingya? Sa sandaling ito, sobrang saya ng nararamdaman ni Su Yuan. Sige, maghiwalay na tayo, bilisan mo. Bakit? Aabutin pa ba natin ang bagong taon? Nang marinig ito ni Su Yuan, napakunot ang magandang noo ni Zhao Qingya. Anong sabi mo? Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ano man ang sabihin mo, isa akong S-rank Ferocious Beast awakener. Hanggang tingin ka na lang sa akin. Malamig na umismed si Zhao Qingya. At tumalikod para umalis. Samantala, sa di kalayuan, isang mag-asawang nasa katanghalian ng kanilang buhay ang nakatitig sa anyo ni Su Yuan. Habang ang kanilang mga puso ay puno ng matinding kalungkutan. Yuan, ano ba talaga ang nangyari? Paano ka naman maaaring mabaygo sa iyong paggising? Ngayong tapos na ang lahat, pag-isipan na lang natin kung ano ang magiging landas ni Yuan sa hinaharap. Sila nga ang mga magulang ni Su Yuan. Si Su Confeng at si Yalinglong. Pareho silang mga S-class na Beast Awakeners. Sa buong guso, sila ay itinuturing na mga pambihirang malalakas na nilalang. Si Su Confeng ang hepe ng Armed Forces Department ng guso. Isang level 38 na S-class na mabangis na hayop, ang Asher Leaf Wolf King. Si Yalinglong ay mayroon ding mahalagang posisyon sa Armed Forces Department. Isang level 36 na S-class na mabangis na hayop, ang 7-colored Phoenix. Para sa mahalagang araw sa buhay ng kanilang anak, pareho silang espesyal na nag-file ng leave. Para makita ang resulta ng paggising ng kanilang anak. Pero hindi nila inaasahan na ganito ang mangyayari. Sa katunayan, dapat sana ay nagising si Su Yuan na may hindi bababa sa isang S-class na mabangis na hayop. Ang ganitong resulta, hindi nila lubos matanggap. Tara na, bigyan natin ng kaunting aliw ang ating anak. Sa kabilang banda, si Su Yuan ay nasa loob ng system.
Tinitingnan ng detalyadong impormasyon tungkol sa Yinglong. Su Yuan, may sasabihin ako sa iyo. Bigla, nakarinig siya ng malalim na boses ng isang lalaking nasa katanghalian ng kanyang buhay. Napakapamilyar sa kanya ang boses na ito. Ito ay walang iba kundi ang Guso Governor, si Zhao Tianming. Dati, itinuturing ni Zhao Tianming si Su Yuan na parang isang kayamanan. Itinuring niya si Su Yuan bilang kanyang magiging manugang sa hinaharap. Ngunit ngayong naging ganito si Su Yuan, natural na hindi na siya tinitingnan ni Zhao Tianming ng may paggalang. Su Yuan, hindi ko talaga inaasahan ito sa iyo. Nalinlang mo kaming lahat sa loob ng mahabang panahon. Hindi ka nakarapat-dapat para sa anak ko. Kung maglalakas loob ka pang guluhin ang aming yar sa hinaharap, huwag mo akong sisisihin kung magiging masama ako sa iyo. Ang katotohanan si Su Yuan ay isang talunan ay nakaukit na sa bato. Kaya natural lang na hindi na kailangan pang magpanggap ni Zhao Tianming. Ang kanyang anak ay isang S-class na beast awakener. Susunod, garantisado na siyang makakapasok sa 4 na pangunahing akademya. Hindi problema ang basta-basta nalang magpakasal sa isang mayamang young master mula sa kabisera. Habang si Su Yuan ay itinadhanang maging isang walang kwentang basura mula sa mababang antas. At magiging pangkaraniwan na lang din. Paano niya hahayaang magdusa ang anak niya? Sinayang mo ang napakaraming taon ng kabataan ni Qingya. Kaya ngayon, maghiwalay na kayo. Nang marinig ito ni Su Yuan, dumilim ang kanyang mga mata. Ang totoo, si Zhao Qingya ang unang naghabol kay Su Yuan noon. Siya ang lumapit dahil nagustuhan niya ang talento ko. Hey, huwag na, Ginoong Gobernador. Kung ganoon pala kahalaga ang anak ninyo, ayoko na sa kanya. Pwede nyo na siyang ibenta. Anong sinabi mo? Su Yuan, ako ang unang gobernador ng Guso. Dati, dahil isa kang henyo, hindi na kita pinatulan. Pero ngayon, isa ka na lang basura. Akala mo ba talaga hindi kita kayang turuan ng leksyon? Nang marinig ang pag-insulto ni Su Yuan sa kanyang pinakamamahal na anak, nanlisik ang mga mata ni Zhao Tianming. Sumigaw siya sa galit habang biglang sumabog ang makapangyarihang aura ng isang level 39 na Beast King. Sa sandaling iyon, isang anino ng isang Asher Wolf Beast ang hamarang sa harapan ni Su Yuan. Dumadaloy ng malakas ang demonic energy mula sa Asher Night Wolf King. At hindi man lang ito natinag sa harap ni Zhao Tianming. Sinong maglalakas loob na galawin ang anak ko? Ang lakas ng isang level 38 S-Class Beast King ay ganap na nailabas. Kasabay nito, isang ginintuan at makulay na phoenix ang lumapag sa likuran ni Zhao Tianming. Isa rin itong S-Class na Beast King. Nang maipit sa pagitan ng dalawang Beast King, alam ni Zhao Tianming na wala siyang mapapala, kaya agad niyang binawi ang kanyang demonic energy. Ginoong Gobernador, nambubuli ka ba ng mas mahina sa'yo? Nakita ko ang lahat kanina. Subukan mong saktan ang anak ko. Sige, subukan mo. Ano naman kung hindi ka nag-awaken ng sarili mong beast? Ang tatay mo at ako ay parehong mga S-Class Beast Awakener. Kaya ka naming protektahan. Biglang nanubig ang mga mata ni Su Yuan. Habang tinitingnan ng kaawa-awang itsura ni Su Yuan, naramdaman ni Zhao Qingya na tama talaga ang ginawa niya. Anong silbi ng basurang ito? Mabutit naghiwalay na kami, wala namang silbi. Magaling lang siyang umiyak ng palihim. Bigla, pinunasan ni Su Yuan ang mga luha sa gilid ng mata ng kanyang ina. Sino ang nagsabing nabigo ako sa aking paggising? Subukan natin ulit tingnan. Pagkasabi nito, parehong natigilan sina Su Confeng at Ye Linglong. Pagkatapos, sa harap ng lahat, muling umakyat si Su Yuan sa sagradong altar. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bato ng paggising. At tahimik na bumulong sa kanyang isipan, magbago. Ang Yinglong, kasabay ng salitang iyon ay lumitaw. Isang nakamamatay na aura ang biglang kumalat sa lahat ng direksyon. Nang ipinikit ni Su Yuan ang kanyang mga mata, ang maaliwalas na araw ay biglang naging gabi sa isang iglap. Nakita si Su Yuan na hinihila pataas ng isang puwersa. Nakatapak sa kawalan. Ang kanyang katawan ay binalot ng gintong buhawi at kidlat. Bigla, nagbuga ang katawan ni Su Yuan ng hindi mabilang na maningning na gintong liwanag. Ang gintong liwanag na ito ay tumagos sa walang hanggang kadiliman ng gabi. Nagbibigay daan sa mga tao na makakita ng bahagyang liwanag. Ang buong katawan ni Su Yuan ay tinubuan ng mga gintong kaliskis. Ang kanyang buhok ay naging gintong balbas ng dragon, na sumasayaw sa hangin sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay naging matutulis na kuko ng dragon, kumikinang sa lamig, para ingal at makapangyarihan. Ang kanyang mga binti ay naglaho, at naging isang malakas at matibay na buntot ng dragon. Pagkatapos, narinig ng lahat ng naroroon ang walang tigil na itanggal ng dragon. Ang 5 kukong gintong dragon na si Su Yuan ay umikot-ikot sa himpapawid. Ang kanyang dambuhalang katawan ay nagliliwanag ng ginto, na nagbibigay liwanag sa buong kalangitan ng gabi. Ang itanggal ng dragon ay yumanig sa buong kalupaan. Tila ba ang langit at lupa ay nanginginig dahil dito? Ang hininga ng dragon ay naging naglalagablab na apoy. Sinusunog ang mga ulap sa paligid. Dahil dito, namula ang buong kalangitan. At ito na nga ang nasa Classic of Mountains and Seas.